Narito po ako para ikwento ang napili kong kwentong pambata na pinamagatang si Little Red Riding Hood. Mga tauhan, Bata Pula, isang mabait at matapang na batang babae na may pulang kaputi at sombrero. Lola, ang matandang ina ni Bata Pula na may sakit. Lobo, isang mapanlinlang at masamang hayop. Pangangaso, isang matapang na lalaki at nagtatrabaho sa gubat. Nasa silid kainan, nakaupo si Bata Pula at ang kanyang ina. May kahon ng pagkain at tsokolate sa lamesa. Anak, ang lola mo ay may sakit. Pwede ikaw na ang magdala ng pagkain at tsokolate para sa kanya? Opo, ina. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Mag-ingat ka sa gubat, anak. Huwag kang maglakad sa ibang daan at huwag makipag-usap sa mga estranghero. Opo, ina. Magtatapos na ako rito at aalis na. Kumuha ng kahon at isinuot ang pula kaputi at sombrero. Paalam na po! Lakad na lakad si Bata Pula sa malinis na daan. Ang gubat ay may mga gandang bulaklak at ibon na kumakanta. Ang ganda ng mga bulaklak, baka kumuha ako ng ilan para sa lola ko. Nakalimot sa paralan ng ina at lumakad sa malalim na mabahagi ng gubat para kumuha ng bulaklak. Biglang lumitaw ang lobo. Nakangiti at mapaninlang. Kamusta? Magandang bata. Saan ka pupunta? Medyo natakot pero nagsalita pa rin. Pupunta ako sa bahay ng lola ko. May sakit siya, kaya nadala ako ng pagkain. Ang bait mo naman. Saan nakatira ang lola mo? Nasa dulo ng gubat, sa bahay na may malaking bintana at puting pader. Naisip ang plano. Ah, ganun ba? Bakit hindi ka kumuha ng maraming bulaklak para sa kanya? May marami rito sa kabilang daan. Oo nga, maganda iyon. Salamat sa payo. Lumakad sa papunta sa kabilang daan para kumuha ng bulaklak. Tumakbo ang lobo papunta sa bahay ng lola. Mas mabilis kaysa sa Bata Pula. Nasa kwarto ng lola, nakahiga siya sa kama at may sakit. Sana dumating na si Bata Pula. Gusto ko nang makita siya. May katok sa pinto. Sino iyon? Nabago ang boses para parang batang pula. Ito po ako, lola. Si Bata Pula. May dala akong pagkain para sa inyo. Pumasok ka na, anak. Hindi ako makatayo. Pumasok ang lobo at agad na kinuha ang lola at inilagay sa ilalim ng kama. Pagkatapos, isinuot niya ang damit at sombrero ng lola at humiga sa kama. Pumasok si Bata Pula sa bahay ng lola. May dalang maraming bulaklak. Lola, nandito na po ako. May dala akong bulaklak para sa inyo. Tumingin sa kama at nagtataka. Lola, ang laki-laki ng inyong mga mata. Minabago pa rin ang boses. Para mas makita kita ng mabuti, anak. Lola, ang laki-laki din ng inyong ilong. Para mas mabango kita maamoy, anak. At ang laki-laki ng inyong bibig. Para mas makakain kita ng buo. Tumayo ang lobo at sinubukang hawakan si Bata Pula. Tumakbo at sumigaw. Tulong! Tulong! May lobo! Biglang pumasok ang pangangaso na may hawak na sibat. Anong nangyari dito? Nakita ang lobo at sinugod ito. Huwag mong saktan si Bata Pula. Naglaban ang pangaso at lobo. Nagtalo ang lobo, tumakbo palayo sa bahay. Tumakbo sa lola na nasa ilalim ng kama. Lola, okay ka lang po? Oo anak, salamat sa pangaso na tumulong sa atin. Mag-ingat kayo sa sunod, Bata Pula. Huwag kang makipag-usap sa mga estranghero. Opo, tatandaan ko na po iyon. Salamat po sa inyo, Kuya Pangangaso. Binalik ng pangangaso ang lola sa kama. Nagdala si Bata Pula ng pagkain at tsokolate para sa kanya. Lahat sila ay naging masaya at ligtas.